Amen. Okay, saglit lang nga ipipresent ko to. Nakikita nyo ba ang pinipresent ko? Oo, oo. Ha? Yes. Narinig nyo ba si Charlie Kirk? Oh, may Ah, naririnig kami. Si Kilala Kilala ko yan, matagal ko nang nasusubaybayan yan eh. Si Charlie Kirk, ano siya, yung devoted Christian yan. Devoted Christian. Nagsasalita yun sa mga sa mga pinapanood ko mga Sa Christian, ano? colleges, nagpipreach yan sa colleges. Dalawang pinipreach niya, yung ano, siya, yung pinipreach na maging maayos ang Amerika at saka yung maging tawag to, mapalapit ang tao sa Diyos. Dalawa yun eh. Kaya double siya. Ngayon, ang tanong diyan si Charlie Kirk, ano to, dapat kay yan eh. Ang tanong diyan si Charlie Kirk ay ano ba, hero ba siya? Kasi pag hero, namatay ka sa naglilingkod ka ng bayan. Halimbawa, ano ka yung namatay ka doon or sundalo ka. Ganun yun eh, di ba? Pag hero. Ngayon eh, ano ba siya? Martyr. Kasi pag sinabing martyr, sino unang first martyr sa Bible? Yung mga Christian Kristiyano, martyr. sabi. Si Stephen. Stephen, si Si Stephen. Stephen, Stephen, oh. Stephen. Ngayon, Yeah. alam nyo ba yung saint? Sa King James, maraming beses yan eh. 98 times yung Mm. saint. Pero yung saint, hindi tumutukoy yan sa mga patay. Tumutukoy yan sa mga Kristiyano. Yeah, sa atin, sa Oh. believer. Pero sa Revelation, ganito yan eh. Oh. Sabi, the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus Christ. Mostly martyrs din eh. Pero buhay o patay, pwede nang makonsider na ano yan eh, na saint eh. Mm. Ganun din sa Philippians 4:21. Maraming ito eh, 98 times eh. Greet every saint in Christ Jesus, the brethren who are with me, greet you. So, ibig sabihin, ang church considered saints. Tama ba yun? Ha? Ngayon na itong ano eh nabalitaan niyo to, inano ko to nung Thursday, di ba? Pag yung nawalan ka ng hininga, patay ka na. 'Di ba yung mga doktor ano wala na, patay na to. Or yung pulso pag wala nang pulse. Ganun ba 'yon, Brother Charles sa home care? Yeah. Wala Pag na to, wala nang patay pag na. wala nang pag wala nang breath na lumalabas sa hininga mo, wala na. Wala na. Itong babaeng to, pinatay siya, nakasakay ng bus na survive siya sa Ukraine, pumunta Mhm. ng US, bago diyan sa light train, pinatay siya, sinaksak. Na Ha? na talagang wala lang talaga, magulo na Oo. talaga, marami na Ito talaga. siya, 23 lang. Ngayon si Charles Kirk, ito yan, na siya, 31. 31 siya namatay. Pareho silang sa neck namatay. Isa sinaksak sa neck, isa binaril sa neck. So ito yung ano diyan. Ngaya magkakaroon tayo ng discussion, meron kayong ngayon, ah, si Charlie Kirk murdered para si ano din eh, Martin Luther King eh. Kasi ano sila, para silang Kristiyano, except si Martin Luther, preacher. Preacher siya. So ito yung nakakalungkot kasi ano siya namatay din eh. Sabi nila activist. Ano ba pagkakaiba ng advocators tsaka activist? Ano pagkakaiba? Activist kasi merong yung pinopromote nila yung Mhm. yung kagaya sa atin sa Pilipinas, 'di Mm. ba? Yun ang Dalawang activist. klase yan eh. Kasi ang advocators, peaceful. Wala, Yeah. hindi, karamihan sa activist kasi, naninira ng mga building, Yeah. naglalabo ng Terrorist. Molotov, ah, Terrorist na. oo, parang terrorist na eh. Kaya hindi ko kinukonsider si Martin Luther King tsaka Charlie Kirk na activist. Most likely they are advocators. Yes. Ngayon, pag Advocate you, ko talaga yan. oo, Si Brother Kirk kasi pinapakinggan ko yan eh sa mga program ng yung mga Christian na kaya ni si pinapanood na sa sa TV si
Kalimutan ko pangalan nito. Ah, Oo, alam ko yung sinasabi mo. So, ang ano, pag yung nag-advocate ng murder, halimbawa, natutuwa ka ba namatay ka, ano yun eh, parang sa demonyo yun eh. Kasi sa demonyo, sabi nga, if they say, if you wanna kill somebody because of differences, ano ka, your father is the devil kasi he was a murderer from the from the beginning. beginning. Yeah. Yan, no, sa John 8, ano, kaya ang problema lang natin kasi pag tayo Kristiyano, being Christian, you We're already subject ano, yan eh. risky na, 'di ba? Yeah. Risky na. Eh We're pastor ka subject to, tapos we're pupunta ka subject to ng persecution. pulpit to politics, Yeah. delikado na 'yan. Kaya isa ka ng target. Kaya it's a matter of time. Eh, pero si Charlie alam na Charlie Kirk, alam niya na mamamatay siya eh. Alam niya kasi marami na siyang ano, yung banta. Oh. Marami na siyang banta na Pero hindi siya natakot. Pinandigan niya yung kanyang belief. mm. Tsaka deadly combination eh. Alam mo, pastor ka, tapos papasok ka pa ng politics, doble na ang kalaan. Double risk, 'di ba? Double risk yung ano mo, yung ginagawa mo. So, isa 'yan sa nangyari. Kaya ang tanong natin eh, pag ikaw yung namatay, alam mo, sundalo ka, namatay ka sa bansa mo, tawag doon hero. Pag namatay ka sa Panginoon, ang tawag doon ano? Ha? Uh, Martyr. Faith. Martyr. Martir, oh. Oo. Tayo or saints. Ngayon ang problema kasi sa Catholic pag yung ano ka yung magiging saint ka lang pag yung ano ka na Wino-worship ka yung nila pagka-sin ka. pinag-usapan sa ano sa Vatican. Pero sa Wino-worship ka atin nila yun. uh, Meron ka ng rebulto. uh, ang saint sa kanila yung kahoy silver and gold pwede maging saint. Yeah. Kaya lang hirap dyan eh. Yung mga non-living things. Yeah. Yung napanood ko sabi ko napanood natin na sabi gano'n eh ano to life is for the livings. Yung ano daw yung lives are for the livings. Ibig sabihin, ang mga buhay ay para lang sa ano yung dito sa sanglibutan. Pero ang kagandahan nito kasi si Jesus Christ ay alive eh. So he's everywhere. Pwede siya sa langit, pwede siya sa lupa. Kaya he's alive. He's not dead. Kaya yun ang kagandahan doon. 'Di ba? Hindi siya namatay na akala ng iba eh si Kristo ay patay. Hindi katulad ng mga founders ng religion, 'di ba? Ang mga founders ng religion, mga patay. Si Yeah. Kristo, ang ating God is alive, 'di ba? Okay, anong mga comment nyo? Discussion tayo kasi Okay, mga kapatid, pinag-aaralan kasi natin ang saint at activist, di ba? Yung mm, mga tinatawag siguro mga saint, yung mga Santo Papa, Saint John, Saint Anthony, Saint Jude, siguro yun yung kaya mga mga Saint Anthony okay pa hindi, ako pero hindi, yung mga Saint sa tingin Papa ko, hindi. hindi, mga nilikhayan ng Diyos na mga hindi masyado nagkasala. Pero kahit na sinasabi ng Romans, saan ba yung Romans sinasabi na Mm, Romans, ano ba yung for all have sinned and not come to the glory of God? Na mm, lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay nagkasala, di ba? oh. Eh paano So, tayo naging palagay ko, saint? binasagad lang ngayon ng mga Katoliko na magkatawag sila mga saint. Kasi ang mga apostol, hindi naman tinawag na saint, di ba? Apostle Paul, Apostle Pedro. Mm, Yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon, katulad niya si Abraham Lincoln, di ba? One of the leader of the America, Abraham Lincoln. Kaya siya pinatay against ang mga puti dahil si Abraham Lincoln ang nagpalaya ng mga slavery, yung mga itim. Dahil ang mga si itim Abraham sa Lincoln, ano pagkakakilala nyo kay Abraham Lincoln? presidente ng Amerika. Bukod doon. Bukod doon, sa tingin ko hindi ko siya pinag-aralan kung ano siya ba siya presidente Si ng si Abraham Amerika. Lincoln, siya nag-ano sa Bible, ipinopromote niya. Tsaka siya nagtanggal ng slavery. Kaya nga siya nga ang kaya nga siya Siya pinatay eh. nag-stop ng slavery. Pinatay siya kasi most Democrats before they own slaves. Mhm. Kaya pinatay siya kasi ginawa niya it's no man is a slave, everyone is free. Kaya Mhm. siya pinatay dahil kasi inabolish niya yung slavery. Yeah. Yun ang dahilan. Eh tsaka bukod sa doon, faithful Christian siya. Mhm. Talagang I see. faithful na Kristiyano siya. Yan talaga ang kuha sa atin, yung mga Kristiyano talaga subject tayo talaga sa sa persecution. Hindi Tapos kasi Kasi sabi naging nga, na, political na, ka pa.
lalo Kasi pa. dapat Pag kasi ikaw ihanda ay, natin, pag dapat ikaw kasi ay ihanda Kristiyano, natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Kay pag ikaw Kristiyano ka, ay kay hindi ka Kristiyano, talagang Kristiyano. subject ka kasi Kasi sabi ko, political siya eh. hindi kasi Halimbawa, si Brother Anthony. si Charlie Kirk na lang, si Charlie Kirk. Oh. Para sa kaalaman ng marami, hindi ko siya kilala. Hindi ko pinapanood yung kanyang mga Kirk Talagang show, yung si kanyang... talagang pinanindigan niya ang pagka-Kristiyano niya. Alam ko Hindi, kasi, Brother Charlie, sa September 10, nung makilala ko siya noong September, sinubaybayan ko agad siya sa YouTube at sa mga interview kung sino si Charlie Kirk. Nakita ko yung kanyang pagkatao na maaring sarili kong opinion to, no, napag-usapan namin ni Brother Adorto. Si Charlie Kirk pala, na-involve siya sa dalawang party. Ibig sabihin, naglilingkod siya sa dalawang Panginoon. Naglilingkod siya sa politics, naglilingkod din siya sa Christianity. So ibig sabihin, pareho siyang matalino sa politics at sa Christianity, pero hindi talaga naman talaga siya 100% sa Christianity. Okay? Kasama lang niya sa kanyang pagpapahayag, di ba? Pero kung iisipin po natin, hindi ko alam sinabi ng ating Panginoon, na ang Panginoon ay galit sa mga tao, huwag kang maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung sa Christianity lang, Christianity ka na lang. Kung sa politics ka. Sapagkat ako ang Diyos ay seloso. Pero, Brother Anthony, ang ano doon, ang number one talaga niyan, Diyos, ginamit lang niya politics as Pero hindi niya inisip, Brother Ador. Ginawa Tignan lang mo niya. hindi tayo edukadong mga tao. Okay? Pagkakita ko sa kanya noong siya 18 years old, 19, 20 hanggang inabot niya ang 31, matindi ang katalinuhan na ibinigay sa kanya ng buo ng ating Panginoon. Kaya ginamit niya ito sa dalawang grupo, politics at Christian. Pero sa aking pag-aaral sa kanya, hindi naman talaga siya masyadong involved sa Christianity. Kasama lang niya yun sa kanyang pagpapahayag. Talagang focus siya sa mga estudyante. Sino sa Bible, Brother Anthony, sino sa Bible ang apostle na involved sa politics? Wala. Ang lahat ng apostol, si Kristo ang pinapahayag. Hindi sila nakiki-involve sa mga politics. Sino? Si Paul, si Pablo. Si Pablo, anong papapahayag ni Paano Pablo? napa-involve? Kasi, ano siya, yung Pharisees siya eh. Dati siyang Pharisees, talagang pumapatayan. Pero sa ano ng Panginoong Hesus, sa awa ng Panginoong Hesus, ginawa siyang alagad ng Diyos. Kasi nakita niya kasi ang puso ni Paul na siya ay pagka na-focus yung kanyang intention doon sa pagme-ministry siya ang ginamit ng Panginoon. Kaya ngayon siya tama. Dati talaga siyang pumapatay ng mga tao. Alam natin lahat. Tsaka Itong focus natin ngayon kasi si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk kasi ang focus natin eh. Kaya nga sinasabi ko, kaya tinigil ko na ang follow-up ko kay Charlie Kirk. Nakita ko na agad ang dahilan na kahit talaga ginawa na siyang hero ng Amerika. Dahil, siyempre, yan ang masama dyan. Kasi, ang 10 days nangyari ko lang dyan, sa kilala eh. Parang naging idol na siya ng ibang kabataan. Yeah. Pero ang dapat talaga, hindi, kasi kasalanan ng tao yun eh. Kasalanan din ng mga non-believer yun. Kasi as a Christian, as a Christian, right? Hindi ko sa ina-idol because dahil yung kanyang tatalino, yung kanyang ginagawa. Na-amaze ako sa kasi may gift siya galing sa Panginoon. Dapat yun ang gamitin niya. Ang problema kasi, tayo mga tao, kasi pag may nakita tayong ganyan, ina-idolin na eh. Yun naging problema sa atin. Tayo na may kasalanan. Bagay ako, hindi ko ina-idol yun si Kirk eh. Kasi napapanood ko yung palagi sa mga programa. Humahanga ako sa kanya dahil Kristiyano siya talagang, ang paniniwala niya, parang si Paul din. Hindi nga lang pumapatay ng tao dahil sa kanyang believe, pero pinapanindigan niya ang kanyang believe na Kristiyano. Gusto niyang itong mga kabataan gusto niyang i-influence na maging believer. Okay. Tama, Brother Charlie. Tama. Siguro ang dapat lang natin gawin, makilala lang natin si Charlie Kirk, pulutin na lang natin yung mga magagandang bagay na pwede natin mapulot sa kanya. Katulad ako, meron akong 6 na napulot sa kanya. After that, hindi ko na siya sinusubaybayan. Nakita ko na yung kanyang layunin sa mundo, 'di ba? Gusto niyang
gusto niyang tulungan ang mga kabataan dahil alam niya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, katulad ng sinabi ni Gatmaitan Jose Rizal, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So yun ang ini-implement niya rito sa Amerika, kaya ang pinupuntahan niya mga universidad. Pero ang problema, ang pumatay sa kanya, yung isang kabataan na gusto niyang tuwirin. Pero you need to expect na hindi mo pwedeng mapasaya ang lahat ng tao. 'Di ba? Hindi mo sila pwedeng ma-please. Sa tingin ko, Brad, hindi mayroon nagudjuk niya sa kanya. Hindi lang si Tyler lang, brother, conspiracy 'yan. Okay. Another conspiracy. Alright. Alam mo kasi, i-explain ko sa'yo kung bakit ito. Bakit? Isa yan isa sa mga... Si Brother Charlie na ang speaker natin ngayon, mas marami siyang alam dyan. Isa sa mga kalaban ni Brother Kirk, I will call him brother because he's a Christian. Una, against sa LGBTQ. Pangalawa, against sa mga divorce, against sa mga abortionist. Kaya ang mga kalaban niya dyan, puro mga yan ang kalaban niya. Talagang puntang ni Satanas. Talagang, may mga pera yan mga yan eh. Kasi every time magpunta yan sa university, yan ang sinasabi niya sa mga... Kaya maraming galit sa kanya kasi marami siyang na-influence. I see. So Kaya from the bottom line... Pero ito lang huwag natin siyang isipin na siya at mayroon na siya kasi believer siya. Ang inaano niya yung kabutihan ng kabataan. Pero kasi kung ina-idol na natin ang ibang istorya na yan. Kasi kaya nga binanggit ni Brother Ador, siya ngayon ang topic natin. Bakit daw? Para malaman ng bawat kapatiran, meron ba tayong mapupulot na maganda sa isang Kristiyanong ito o isang ang tanong aktivista? dyan, kapatid, ito, I'll give you some question. Dahil nga ito yung siya ay namatay, naglilingkod sa Diyos, pero dinobli niya ang paglilingkod, umasok siya ng politics para ma-spread ang gospel. Ginawa niya platform. Yeah. He made the politics Tama yan, as a platform. And then he knows the risk of taking the risk as pwede siyang patayin. Hindi niya inalintala whatever sabi niya, ready naman ako mas maganda daw na namatay siya kay Kristo. So yun ang layunin niya. Sa tingin ko natupad kapatid. naman. Ngayon ang tanong ko ito, Brother Anthony, itong tanong ko, as a Christians, kasi marami din sa Bible should Christian be involved in politics, taking risk even to death? Sa tingin ko kalayaan yan, kapatid. Kalayaan yan kung gusto mo ma-involve sa politics o sa Christianity. Kaya nga tanong ko kanina, kung ako bibigyan ng katalinuhan ng Diyos sa ngayon, kahit na sa edad ko 66, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa ko o naman talagang plano sa akin ng Diyos. Sa tingin ko, kapag ikaw feel mo, sabi nga ng isang wise man, if you are good for something, you stick to it. Tama ba, Brother Robert? Katulad si Brother Ador. Saan magaling si Brother Ador? Sa mga arts, di ba? Sa mga demonstration na pinakikita niya sa atin. Di ba? Kilala ko si Brother Ador since 16, 17, 18 years old. Kaya napunta yan ng MBS. Pero hindi lang siya nakatagpo ng mentor na para mag-promote at tumulong sa kanya sa financially. Okay? Yan, nakikita mo naman yung mga ginagawa ni Brother Ador, hindi pwedeng gawin ng isang pangkaraniwang tao yan. Diba? Ayan, pero balik tayo sa pero ang sinasabi ko, brother, tayo, Brother. Yung sinasabi ko, brother, sample ka lang. Si Charlie Kirk, pareho siyang naging magaling pero mas magaling siya sa politics. Bakit? Hindi naman siya Bachelor of Theology. Hindi siya nag-aral ng theology, kundi alam ba ninyo kung anong hilig ni Brother Charlie Kirk? Mahilig magbasa, binabaligtad niya ang library. Okay, meron akong 6 na natutunan na sa kanya na gusto kong ibahagi sa inyo kung hindi man ninyo nabasa sa YouTube. Ano yun? Sa politics, ito, sa material na bagay, ito ang kanyang pananaw. Save money. Invest your money in a good company. Read a lot of books. Read. Sa ano niya, physical, sa spiritually. 3 rin. Kaya 6 yung natutunan ko sa kanya na nandito sa aking diary. Sa spiritually, read the Bible. Do what the Bible said. Correct. And share the Bible.
Correct. Yan, tapos. Correct. After na mabasa ko yan, doon sa nabasa ko sa hindi ko na siya sinubaybayan. Yeah. Kasi wala nang pupuntahan yan eh. He is a good guy, he is a good Christian. Yeah. Wala na. Pero ito pakabasa ko sa inyo, binabasa ko ngayon. Babasahin ko sa inyo ngayon, pinadalo kay Brother Ador. Mm. Ito palang si Kurt. Ito mga kapatid babasahin ko lang sa inyo katulad ni Brother Ador na may pinabasa inyo. Okay. Para mabasa rin ninyo. Tingnan nyo. Ito palang asawa ni Brother Charlie King na alam niya na ang kanyang ginagawa ng kanyang asawa. Ang sabi niya sa sweetheart or whatever natawag ko sa iyo, sana pagpupunta ka sa mga events mo, lalo na sa ganyang crowded area, public thing like that, magsuot ka ng best. In the interview conducted earlier this week, Erica Kirk and a friend suggested taking measures like wearing a bulletproof vest or speaking behind bulletproof glass, which Charlie Kirk rebuffed. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng rebuff? Tinignan ko siya sa dictionary. Rebuff means reject someone or something in an abrupt or ungracious manner. So nire-reject niya. So ibig sabihin, sabi ng isang Kristiyano, ng isang kaibigan ko Kristiyano, kapag oras mo na. Naniniwala po ba kayo sa salitang yan, Brother Charlie? Brother Totoo. Robert? I believe that, yeah. Magbigay ka nga ng sample, Brother Charlie, na pag oras mo na. Kasi ito yan eh. Ang mga kalaban niya, alam mo, just remember, we live in the world of spiritual things. Hindi natin nakikita. Hindi lang tayo dito sa buong. Ang mga spiritual na yung masasamang spirit, nandito na yan sa labas, lalo na ngayon na last day. Siyempre, kasi kung ikukumpara mo yan sa binasa natin sa Bible, in the last day, ito na ang mangyayari. People are lovers of money, lovers of pleasure, lovers of themselves. They don't listen to sa Panginoon ngayon. Ito na talaga ang kasamaan. Andiyan na. Kita mo sa atin hanggang ngayon, no? Sa Pilipinas. Ayan. Yung mga kabataan, tingnan mo. Yung iba ron yung iba, ang purpose nila maganda, di ba? Pero ano nangyari? Marami nang gugulo. Sumahalo doon sa mga tao na nagdadala ng kabutihan para sa bansa. Ganun na rin dito eh. Hindi lang isa. Buong mundo na yan. Tingnan mo sa China. Tingnan mo sa Indonesia. Sa tingin ko sa buong mundo nangyayari yan, Brother Charlie. Kasi ito na nga eh. This is it. Kita mo doon sa Prime Minister ng Japan, yung dating ex-Prime Minister ng Japan. Wala ka nang magagawa. Binaril din siya ng malapitan. Alam mo, ang importante sa atin ngayon, sabi sa Bible, just hold on your faith. Kasi we're living in the last day. Si Kirk, okay? Si Brother Kirk, since he is a man of God, right? Since, ang kanyang paniniwala, mas siya, yung talagang, ang faith niya talaga is very solid, Kaya hindi siya nag-best kasi kasi ready na siya eh. Kung talagang mamamatay siya sa pangalan ng Panginoong Hesus, he will accept that. So in other words, he is ready. Tama ka dyan, Brother Charlie. Pero siyempre, bago tao, may kanya-kanyang opinion. Tama ka sinabi mo na pag oras mo na kahit na nasaan ka. Pero, may iwasan pa din natin ng isang tiyak na kapahamakan kung magiging handa ka. Kasi alam mo na meron ka layunin sa mundong ito eh. Diba? So, ibig sabihin yan, pag ginamit mo talaga yung sense of common sense mo, marami akong tinitira, lalo na si Kamala Harris. Binabanatan niya siya maigi. Yung dramatic, yung democratic, binabanatan niya talaga maigi. Ngayon, siyempre, kung talaga, alibawa, katulad ako, temo si Elon Musk. Si Elon Musk, hindi mo na makikita pag naglalakad dyan kasi punong-puno ng gwardiya yan, ng mga secret, ng mga bodyguard. Siyempre, minsan, depende kasi yung ginagawa ni Charlie Kirk, dalawa eh. Kinakalaban mo ang humanitarian na politics, kinakalaban mo ang Christianity. Parang mo sinabi, magkukombine yung dalawa, tingnan natin kung sino magwawagi. So nagwagi ngayon silang dalawa, yung demonyo at saka yung kalaban na politics.
Kasi binigyan ka na ng advice ng mga advisors mo, baka naman kailangan mo mag-ingat din. Pagsuot ka ng bulletproof, kung talagang handa ka ng mamatay, nakakapaghinayang ka. Okay. Kasi, di ba? Okay, ano So, naman? Okay, ano naman? Saglit ha. Ang iba, meron ba kayong mga tanong o dagdag? Basta yung tanong natin hindi pa rin nasasagot eh. Kung Kristiyano ka, lalo ngayon magulo sa Pilipinas, should you involve sa politics? Hindi. Are you willing I to don't think take? so. No. I don't Hindi, think so. teka I muna. don't Okay, think si Brother Anthony. you Hindi. need to be Okay. involved sa politics. I don't think. Kasi cannot bakit think Teka that- muna, yung iba kaya muna, nga, yung iba, dapat yung ano iba. lang Okay, isa-isa muna. O sige. Tignan mo si Brother Mel. Si Brother Mel, he was born as a Roman Catholic. Nabaptize siya ng Church of Christ. Nag-focus nga ngayon siya sa pagiging leader ng Church of Christ. Di ba? From the beginning, 40 years ago, kasi 40 years ago ko na siyang kilala eh. Church of Nananatili Christ, pa rin Christian siyang nakatayo. churches, ganun yun. Para Kasi nanatili pa rin may siyang tayo nakatayo sa sapagkat iglesia ni Manalo. naka-stick lang kasi siya sa isang grupo. Okay, Brother Anthony, saglit tayo, bigyan na natin muna yung iba. So si Brother Anthony, as a Christian, para sa kanya, bilang Kristiyano, umiwas sa politics kung gusto mo makasurvive. Brother, sino pa may mga, niyan, opinion? Or biblical. Teka muna, bago tayo sino ba sa Bible, bukod kay Pablo, na involved sa politics, na namatay? Sino pa nakita nyo? How about Si John yung- the Baptist? Diba John the Baptist? Inano niya si John the Baptist, Herod? ang involvement niya, hindi, wala akong No. nabasa sa... Si John the Baptist, inano niya, tinira niya tong yung Herod, si Herod. Yeah. Kaya naputulan siya ng ulo. Ano niya, pag kinukorek mo yung tao, Sino nagpaputol sa kanya? Sino nagpaputol ng ulo sa kanya? Si Herod. No, si Si Herod. Herod. Tapos hindi, si Jesus yun naman kasi, Si Herod. ang problema kasi ng mga panahon na yun, ni-request ng, sino ba nag-request sa kanya na putulin yung ulo niya, yung anak yata ni, Oo, pero ibig sabihin, it's about politics. Lahat No, ng kasi- bagay noong na panahon. Ang iba lang medyo namimix eh. Kasi ang iba, religious politics. Ador. Ang iba, sino yan? Ador, si Daniel at saka si Joseph. yeah. isa pa Mga yan. religious politics yung pinakilala Oo. si... So, Kaya magbigay kayo ng example. Yan ang mga sinasabi. Pero ang kaya nga tinatanong natin, as a servant of God or ganito yan. Kung sinasabi nyo na hindi dapat tayo ma-involve, dapat. why? Ngayon, kung dapat tayo mag-involve, why? It depends. Kasi If you have katulad the sa Pilipinas talent. ngayon, Hindi, tama, marami Sister tayong Luz, it mga depends daw. ministro. It Marami depends kasi minsan Depende. pastor ka, pag pastor ka sa isang bayan, kinakala meron ka rin connection sa politics eh. Like Alam mo na? Ate Cynthia. Si Ate Cynthia Cahodo, Vice Si Mayor. Chakahudo, Vice Mayor, she has pero... the talent in leadership sa Oo nga, public. kaya nga So, tama si Oo, Sister tama. Ruth, depende. Depende. Takuling mo. Ngayon, pagpapasok ka ng politics, be prepared. Either makasurvive ka o either Oo. katulad ka ni Charlie Kirk. Oo. Ngayon, sige, Brother Anthony, iwas. Kay Brother Mel, Hindi, iwas. sabi mag-ingat. Hindi ko sinasabing iwas. Mag-ingat. Kasi bakit? Hindi ako Hindi. tapos. Katulad si Charlie Kirk, sabi niya, I didn't go to college. Di ba? Hindi, si Charlie Kirk, siya, takot din siyang takot siyang mamatay. Pero sabi niya, kung talagang yan ang panahon niya, hindi naman niya ibibigay Hindi sa niya tingin sa ko Lord. sa kanya sarili, handa na siyang mamatay kasi he was then advised. Tingnan mo he wala was namang taong advised by his wife. Hindi, Brother he was Anthony. advised by his wife and his friends. Di ba? To cause precaution, to take a precaution. Pero sabi ni Charlie Kirk na Biblically, kapatid, wala maybe- naman talagang taong handang mamatay. Sino bang handang mamatay ngayon dyan? hindi, Sino ako bang handa ako mamatay. Basta ako handa ako mamatay kung ipinapahayag ko ang Hindi, Kristo. ngayon, sapagkat, tanungin di ba, natin. sabi mo nga, Teka muna, to die in Christ. Sino ready ka na ba mamatay ngayon? Kung halimbawa, if God's click na lahat naman tayo siguro, we will accept our fate. Diba? Sa tingin ko, kung nasa paglilingkod ka, dapat wag mong katakutan ng kamatayan eh. Tama, Lalo na kung tama, nagpapahayag ka. tama Kasi Kaya yan. ang Hindi. takot, Kaya yan ang kapatid. sabi ni sabi ni Brother Robert hindi ba? Kayo, ganito gawin natin. Pag magbibigay kayo ng magbigay kayo ng verse. Okay? O sige, verse. Okay. Ito ang magandang verse sa O, Luke sige.
Ano to? Sa Philippians 1:21. Oh. For a Christian believer, death is not a loss but a spiritual gain because it means being united with Christ forever in heaven. To die Maganda in yan. Christ is gain. Oh. Maganda yan. At Ayan, I ikaw, like that. katulad ngayon, tayong lahat at 22, Mm. 22 tayong nandito sa online, biglang nagkaroon ng lindol. Ah. Kung saan man tayo naroroon, Oh, si bigla brother tayong ano, namatay. si brother Oliver handa raw. Tama 'yun, dapat Yan ang handa tayo. Philippians 1:21, no? To die in Christ is gain. Yang nangyari kay Charlie Kirk, at alalahanin natin, To die in brother Ador, Christ. brother Charlie. Okay, Sino ang so- magbibigay ng bersikulo na sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ang unang bubuhayin ay yung mga nang mangatay kay Kristo? Brother Robert, anong bersikulo 'yon? Ha? Bakit hindi kayo marinig? Hindi ko kayo marinig? Hindi, ikaw narinig ka yung tinatanong mo. Si Brad, meron ka Bible dyan. First Pwede to. 1 Thessalonians 4:16. There you go. First Thessalonians 4:16. Hindi yan ang tanong eh. Ang tanong kasi ganito lahat tayo kahit sa 1 Corinthians 15, ano yan yung talagang meron ang tao may fear. Kaya sabi sa 1 Corinthians 15, the last enemy Fear. natin ay yung kamatayan. Mm. pero wag na nating katakutan ng kamatayan, alam natin 'yan. Kasi sabi ng Hebrew 9:27 Okay. na ang kamatayan ay itinakda sa bawat nilalang, di ba? Pagkatapos ng kamatayan pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Ano bang Kasi no matter what we pagkakaintindi do, nyo sa takot? Ano bang pagkakaintindi nyo sa fear? Dalawa Sa kasing ating- fear eh. Sa atin, kasi sabi ni Brother Robert, of whom shall I fear? The Lord is my shepherd, of whom shall I Dalawang fear? klaseng fear kasi palagay sa dalawa sa Bible, matakot ka sa Diyos eh. Dalawang klaseng fear. Yung fear na yan, may respect yun. Respect. Fear the Lord, respect. At Respect. yung isang fear. Yung isang fear, yung takot ka dahil alam mong wala kang pupuntahan. Oh, okay. That is the fear that you Fear have was to be fear. uncertain, hindi ka sure. Yeah. Ka sure. Ang pupuntahan mo ay kamatayan, yung lifetime na kamatayan, Sabi nga ni Kit Green ibo-boil ka dun sa kwan sa impyerno. Yun ang fear na dapat mong katakutan. Hindi, yung palagay nyo tama, na yung matapang, ang kabataan o yung mga matatanda na? ba't napunta sa matatanda? Basta Kasi- yung dalawang fear na sinasabi ni Brother Charlie, yung fear na the Lord is my shepherd, of whom shall I fear? Kung ako ay nasa Diyos, sino ang dapat kong katakutan? Wala. Ano naman yung pangalawang fear? Matatakot ako kapag ako'y namatay, natatakot ako kapag ako'y namatay sapagkat hindi ko ginaganap ang kalooban ng Diyos at maaring hindi maganda ang mangyayari sa akin pag ako namatay. Ay, may Siguro pangatlo yun ang palang isang fear. fear. May pangatlo pang fear. Meron pa. Ano may pangatlo? Ha? Ano pa? Alam ni Brother Charlie yun? Basta maganda, Brother Ador, nakakuha na tayo ng magandang aral kay Brother Charlie. Ako nakakuha na ako yung 6 na mahalagang bagay. 'Di ba? Spiritually and physically. Pero katulad si Brother Eli Soriano, balikan natin si Brother Eli Soriano. He stick to the thing that he thinks he is good, 'di ba? Na kung saan ay pinahayag niya ang ating Panginoon, 'di ba? Pero ang pagkakamali lang ni Brother Eli para sa akin nung nasubaybayan ko siya rin noon ay dapat nagturo na lamang siya na dapat niyang ituro tungkol sa Panginoon. Hindi eh. Di ba? Bakit mo kakakalabanin na paniniwala ng mga ibang mga tao katulad ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo de Manalo? Ano nangyari ngayon? Napalaya siya sa Pilipinas. Pagkapunta niya sa Brazil, namatay naman siya doon at the age of 70 plus. Ngayon, hindi pinahayag kung paano siya namatay. Pero kung ikaw, matalinong tao, alam mo na kung paano ang kinamatay niya. Meron kasi ang kinamatay niya meron siyang sakit dati nung pangkabataan niya eh. Yung sakit na yun yung sa hika. Pero brother, walang pinahayag sa YouTube kung ano yung kinamatay niya. Basta siya namatay sa Brazil. Pero siyempre kung ikaw
hindi ka man matalinong tao at Complication nasubaybayan mo siya kung paano niya tirahin ng Roman Catholic at Iglesia Oo. ni Manalo. Yeah, alam ko Diba? yun. Di ba? Kaya natutuwa ako. Kasi halimbawa, bumalik tayo sa Pilipinas. If God's will, thy will be done. Kung kailan man yung panahon na bumalik na tayo sa Pilipinas, magpo-focus lang tayo kung anong itinuturo ng iglesia ng ating panahon ayon sa ating paniniwala. Di ba? Hindi natin sasabihin na, alam ba ninyo kung anong tinuturo ng iglesia ni Kristo? Ano po? At alam ba ninyo kung anong tinuturo ng iglesia ni Kristo na inaaniba namin? Ano po? Ang iglesia ni Kristo ni Manalo po ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yeah. Ha? Totoo po ba yun? Bakit po maraming bilyong miyembro? Yan. Yan ang mga tanda. At bakit po ang lalaki ng kanilang mga iglesia? Yan, sagutin mo ngayon, Brother Ador. Alam mo, sabi sa Bible, alam niyo sabi sa Bible, maraming bulaang propeta, alam niyo yung salitang Messiah? Alam niyo yung salitang Messiah? Yeah. Sila Pangalan yung nagki-claim na they are the one inutusan ng Hey! Diyos. Sino si Felix Manalo sa kanila? Itong aso ko, ang kulit-kulit nito eh. Si Kristo, tao lang. Si Manalo, anghel, mas mataas pa, no? Mas mataas pa. Kaya doon pag yun ang tinatawag na yung salitang antichrist, anti-messiah, the one. Ganun. Kaya karamihan diyan pag sinabing antichrist, plural yun eh. Maraming yan, plural kasi yung messiahs, yung maraming. Kaya kinakailangan maging magaling ka, kapatid. Very much knowledgeable ka kapag nakipag-encounter ka sa ganyang sitwasyon. Actually, naman sa kanila marami kang, kasi doon si Brother Eli, dogmatic naman sila. Kahit mo, anong sabihin mo, Brother Anthony, kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala sa sabihin mo. Kahit magbasa ka ng Bible, kasi dogmatic. Kaya nga, pinaka-the best niyan. Ganito ang para dyan, sa akin. Brother Anthony. So pag nakausap mo na, simple lang. Okay, si Kristo'y tao sa inyo. Sa amin si Kristo Diyos. So yung kami, iglesia ng Diyos. Hindi, pero hindi ganun kasimple yun, kapatid. kapatid. Brother Anthony, makikinig ka muna. Yeah. So ito, simple lang yan eh. Si Kristo, tao sa inyo. So ang church nyo, iglesia ng tao. Sa atin, si Kristo'y Diyos. So ang iglesia sa atin, iglesia ng Diyos. So dito na lang magkakaano. So ang iglesia nyo, ang founder, tao. So, sino may-ari? Ang tanong diyan, sino may-ari ng iglesia nyo? Naka-record doon, di ba? Ang may-ari ng iglesia ni Manalo, si Manalo. Naka-record sa registration. Sino may-ari ng iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, o na iglesia ng mga Kristiyano? Sino may-ari sa atin? Diyos. Kristo. Yeah. Kaya kailangan hangga't Kaya maiiwasan mo. husband. Pero actually, hindi mo pwedeng maiwasan, kapatid na Ador eh. Kasi bakit kamo? Kasi yung purpose ng online natin is soul winning eh. Di ba? If you say that you want to be part of the soul winning, then you have to go out and talk to the people. So then when you do that, make sure that you are prepared for everything that you want to implement or you want to say to the public. Katulad si Brother Charlie Kirk. Sinasabi niya, the Lord Jesus Christ is my Savior. Diba? Pero ang ibang religion, hindi naniniwala doon sa sinasabi niya. Diba? So kailangan you need to justify yourself. Hindi yung pupunta ka lang doon, may dala kang Bible. Hindi para kang pupunta ng gera, kailangan handa ka. Kaya it's not really that easy to do the soul winning. Pwede mong sabihin na I'm a member of the Church of Christ. So I'm a member of the Christian. Kasi bisa na misconception natin eh. Ang soul winning, hindi tayo nag-win ng soul. Ang Diyos. Pinipreach natin yung gospel. The Holy Spirit. Kaya nga. Ganun. I-preach mo si Jesus. Ano ba? Si Jesus, ano bang ginawa ni Jesus sa ating sanglibutan? Namatay siya sa... pero maraming question dyan na matatanggap ka, Brother Ador. Di ba? Siyempre, basic muna. Kasi hindi mo lang pwede sabihin sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Bakit? Who is that you're saying? Jesus Christ is the only way. Di ba? Bakit? Di ba? Ibig ko sabihin, hindi kita tina-challenge, Brother Ador. Ang sinasabi ko lamang, yung ating gagawin, we need to be prepared. We need to be prepared for all the questions, for all the things, expect the unexpected, di ba? Be prepared.
Di ba? Hindi lang ipapahayag mo na, In a sense, na kapatid, tayo sa grupo natin, in a sense, prepared tayo. Ngayon, oo, syempre. merong time na you are unprepared, katulad ni Philip, di ba? I-prepared siya kung sino, i-present mo lang si Jesus Christ eh. And then the Holy Spirit will work on it. Yeah. That's how you do. Okay, halimbawa, may nakausap, sabi mo, may nakausap ka dyan. Sino si Jesus Christ? You preach them. Yeah. You preach Jesus Christ, preach to them, and then say that, Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Yeah. And then, Katulad na ni Brother Eli Soriano, pinipreach nga niya si Jesus Christ. Paniniwala niya si Jesus. Katulad sino ba yung nakakulong ngayon na Kristiyano? Ay na ano? Yung nakakulong na preacher? Si Kibuloy? Sino? Si Kibuloy. Kibuloy. I am the Son of God. I own the universe. Oh, ba't nasa kulungan? Alam mo kasi, yun na lang, red flag na yun eh. Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi ganun ka-easy ang ipahayag ang pangalan ng ating Panginoon. Pero, kung if you believe alam that mo the ba yung Holy Spirit, maghahasik? Alam nyo ba yung the- maghahasik? di ba? Makinig kayo. Alam nyo ba yung naghahasik sa Bible? Yeah. Yung natin last week, yun, Oo. di ba? Simple lang Sino yun ba eh. nakakalala nun Hindi last naman week? kailangan complicated pag magpipreach ka kasi hindi naman kailangan kung sasabihin mo kailangan marami akong alam, hindi ka na hindi ka gagalaw. Kasi kailangan mo kaya ka nga Great Commission eh. Sa Great Commission, go. Preach the gospel. Ano ba yung gospel? Jesus Christ is the Kaya gospel. nga, kinakailangan. Kaya po- Sabihin, Brother Ador, hindi ganun kasimple. Ibig ko sabihin, you need to be like more prepared. You have a lot of preferences. You have a lot of things to say, to justify. Kasi nga sa millions ng religion sa mundong ito, sila ang nagkasabi na I'm the member of the Methodist Church, Baptist Church, all kinds of religion. Pero para sa akin, hindi dapat pagtawalan, hindi dapat paglabanan o i-argument ang mga religion. You die what you believe. Kapatid, pinapasok Diba? mo yan eh. Brad, ito yan sa akin ha. Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, lalo na sa Iglesia Sabi ni mo hindi Cristo. simple ngayon, simple naman. Hindi, tingnan mo sinabi ng Matthew Nagko-contradict 16:13. ka. Tingnan mo Matthew 16:18. Oh. Pedro, sinong kinakausap ni Cristo sa Matthew 16:18? Pedro, upon this rock I will build my church. Yun ang motto ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Church of Christ. Upon this rock I will build my church. So, anong church? Christ Church. Si Cristo nagkasalita. O ngayon, yun ang kinuha ng... Kaya nakukonfuse kayo yung tao, nakalagay, Iglesia ni Cristo. Pag nakita mo naka-parenthesis... Nag-jump tayo sa may mga subject eh. Hindi, related pa rin ang pag-uusap natin. Related pa rin ang pag-uusap natin, kapatid. Ito lang simple lang sa akin ito ha. Search what is your gift. Kasi hindi lahat tayo gifted na kagaya ni Brother Eli. Tama. Tama. Okay, like me, I understand. Good question. Yeah. Kung anong gifted ka, di ba, ano ba sinabi ko kanina, Brother Robert, narinig ni Brother Robert? If you are good for something, stick to it. Si Charlie Kirk, si Charlie Kirk, I'm good for two things, politics and spiritually. Pero kapatid, hindi ka pwedeng maglingkod. Nawawala na iba. Listen to that. Nawawala na iba. Diba? Nawawala Diba? iba. Hindi, yun ang pinag-uusapan natin tungkol sa Christianity, di ba? Yeah. Okay, yun lang. Ako kaya ayaw kung kasi hinahanap ko yung gift ko eh. Doon ako. Kasi mahirap eh. Kung yung sinasakop po lahat, wala naman doon yung gift mo. Nawala na siya. Hindi po pwede yun kasi maano ka. Kaya ang atin Hayaan natin magsalita naman yung iba. Di naman nagkasalita kasi yung iba. Ayaw naman nila magsalita eh. Nakikinig lang sila. Pause muna kasi wala ba kayong mga tanong mga kapatid? Dagdag? Wala namang gusto magsalita eh. Bigyan natin ng time, kapatid. Baka interesado silang marinig sa atin na tayo ay may nalalamang konti dahil sa ating subject na discussion din, di ba? Kaya nga, kung di ba nila kilala si Charlie Kirk, binigay ko na sa inyo yung 6 na bagay na natutunan ko sa kanya na totoo naman, di ba? Okay, sino ba? Brother Puntinares. Nowhere in the gospel or the Bible that it made mention of humanly thinking.
pag usually ang conceptualize natin, para bang itong presentation spiritually ba ay katumbas ng politics? No, 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 no. No, Nung no, no. nagkaroon na desisyon na magkaroon ng hari ng tao, desisyon natin yun. Pero hindi gift yun. Ang Tama. Panginoon, ang hari natin, siya ang nangunguna. Ngayon kay Charlie Kirk, hindi ko siya kilala, hindi nyo rin siya kilala. Deeply, ang conceptualize natin, kung spiritual ang kanyang konsepto, spiritual lang. Pagtanong na subject ng moral, hawak underneath yan sa spiritual. Pero yung politika, hindi hinahawakan ng mga apostol at disipulo, lalo-lalo na ang ating Panginoon. Si Kirk, hayaan na lang natin siya. Ang desisyon ng buhay niya, kung ang Panginoon ang magpapasya, doon ang Panginoon magpapasya. Ngayon, ang pag-iisipan lang natin, salvation. Si Kirk ba, namatay siya dahil sa salvation? Bahala kayong sumagot nun. Ang Diyos ang nakakaalam po nun. Sa aking pangunguna po mismo, tatanda lang natin, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wag Amen. yung politics po. Yung Amen. politics po, ang iisipin lang natin na magliligtas sa atin. Nako, kawawa lang tayo po. Ang Amen. kaligtasan natin ang galing po kay Jesus. Yun po lamang. Okay. Tama. Maganda yung kanyang pagpapayo ni Brother Robert. Mag-stick na lang tayo kung kasi natutunan ko yan doon sa isang wise man eh. If you are good for something, stick to it. Ang problema, mas magaling si Charlie Kirk sa politics. Nagpunta lang siya sa religion, pero hindi naman talaga niya ine-emphasize na how are we gonna save? Parang ganun. Basta sinasabi lang niya sa Brother maraming Anthony, tao hindi na we need ko to believe in napanood Jesus yung Christ. karamihang ano niya eh. Marami siyang mga posting. Nag-present din siya ng gospel. Marami siyang posting. Ang sikat lang sa kanyang posting, mga million views tungkol sa politics. Mhm. But most sa ano niya, pinipresent niya yung gospel. Most sa ano niya. Kaya naguluhan Kaya lang, yung mga tao. Hindi ang viewers, konti lang pagdating sa mga religious posting. Kahit Yeah, man tayo, siyempre. mga religious posting natin, pag pinag-usapan na yung Christianity, ang iba na to turn off. Kasi ang ginalit niyang maigi yung mas- mga dapat hindi na siya nag-comment doon sa mga ano, sapagkat tayong lahat ay binigyan ng kalayaan ng yun Diyos. ang ano niya, yun ang platform niya eh. Kaya Kaya nga yun na rin na nagungkos ng kanyang kamatayan, marami siyang ginalit. Kasi yung pumatay sa kanya, makinig kayo. yung pumatay sa kanya, si Tyler Robinson, ayon sa balita, ang kanyang ka-roommate, transgender. Ayan. Di ba sinabi ko sa inyo, yan ang pinakakalaban yan ang pinakakalaban ng Kristiyano, kaya binubulgar niya lahat ang homosexual, Yun ang lumabas. ang Yun ang abortion. lumabas. Kaya Yan ang malaking kalaban niya. Yan kasi ang pugad ng mga satanic eh. Kaya yan talaga, ini-expose niya yon. Kaya siya pinatay. Sabi natin kay si Brother Joey Romero, mukhang medyo meron ka bang alam tungkol kay Charlie Kirk, brother? Ang maganda lang kay Charlie Kirk, talagang matapang siya. Parang siyang si Paul. Yan. Ayan. Dapat talaga magsalita. Nung ako ay nasa San Francisco, may piyesta ang mga transgender doon. Na pagka pumasok ko sa street na yun, September yun eh, ang babae pwede ng rape-in. Nire-rape ang babae. Kaya galit siya dyan. Kasi binabantayan ko yung kanyang ministry. Alam ko, kasi maski ako galit eh. Maski ako, kung kagaya lang ko ni Kirk, ganyan. Kasi biro mo yun, yung mga kriminal, magsusuot lang ng damit na babae, papasok sa mga babae. Mangre-rape, yan ang naging problema.
Papayagan naging- ba natin yun? Hindi Hindi natin papayagan yun. papayagan yun. Kasi And- napaka-crooked. Ay, ang pinupromote nito mga homosexual nito, ay pwede silang pumasok doon sa ng mga babae. Ay, mali Mga- yan. Mga kapatid, tingnan nyo pagkatapos niyang tirahin ng Christianity, pupunta na naman siya sa politics. Alam naman niya, sasabihin niya sa politics, babanatan naman niya yung Democratic. Ano ba masasabi niyo kay Kamala Harris? Sasabihin naman nung mga Democratic, si Kamala Harris, Vice President, ay matalino. Sasabihin naman ni Kurt, paano siya naging matalino? Pinapasok niya ang mga criminal sa Amerika. Tama siya. Paano siyang masasabihin niyo matalino siya? Tama siya. Sinuportahan niya abortion. Yun ang Tama paninira siya. naman. Yun naman ang pinapahayag ni Charlie Kirk. Yeah. Pinapagtanggol Tama niya. yun. Kita mo, kaya yun ang naging malaking kalaban niya. Ayun, Ito naging mga- kalaban niya. Kaya nga naging kalaban niya na yung politics, naging kalaban pa rin niya yung Christianity. Kasi Yun ang- ayaw ng mga demonyo na Kasi palit siya nagpapasok doon sa doon sa yung nagpasa ng law na pwede na silang maging Okay, we have 5 minutes. 5 minutes. Pwede na silang maging ganun wala oras kapatid, wala oras. Kapag 5 interesado minutes nakikinig, kasi wala meron pa oras. tayong ibang subject eh. Kala ko ba subject lang natin si Brother Charlie Kirk? Meron pa tayong Open ibang discussion. Tama na kapatid, meron pa tayong ibang subject kung puro politics na wala tayong ma-accomplish. You got 5 Hindi minutes. nga, politics, religion ang pinag-uusapan natin, di ba? Kaya nga interesado silang makinig eh. O nga, Ang 5 mga minutes. kapatid natin na hindi nakakakilala kay Charlie Kirk ay interesado sa ating mga taga-Amerika kung sino siya. Hmm. Kaya nga ipinahayag ko na sa inyo ang 6 na natutunan ko sa kanya. Tapos na ang aking misyon kay Charlie Kirk. Okay, tapusin na natin. 5 minutes. Then we will move on another subject, okay? Okay. Hindi tayo pwede mag-stick sa sa politics. We need to learn something. Basta yung From the nagustuhan na scripture. salita ni Brother Charlie. Brother Charlie, anong nagustuhan ng salita na sinabi ko? The wise man said, if you are good for something, stick to it. Stick to that. Yeah. Oh. Alam mo, yun ang ministry niya. Wala tayong alam mo, nothing happen outside the will of God eh. Yun ang gusto ng Panginoon sa kanyang ministry. Kaya wala tayong magagawa eh. Hindi, may nagtanong din, Brother Ador. Kalooban ba ng Diyos ang pagkamatay ni Brother Charlie Kirk ng 31 years old? Brother Joey Romero, ano masahe mo dyan? Hindi tayo makapagdagdag ng isang siko sa buhay natin. Alam na ng Tama Diyos, ka! Tama! Ano no? Ano sabi mo? we cannot Tama add ka. isang siko sa buhay natin. Kaya nga, Correct. kaya alam ng Panginoon, siya nagbigay ng buhay, siya din Nothing nagkukuha. happen outside the will of God. Okay? You always bring our attention to Panginoon kung ano ang mangyayari. That is the will of God. Anything good, Para si Moses yung pinadala ko sa group natin na pinadala si Moses saan pinadala si Moses sa Israel? Oh. Panginoon, bakit mo papadala doon? Ano sasabihin ko? Akong bahala sa iyo. There you Lahat go. ng iyong sasabihin. Sa Egypt. Sa Egypt, di ba? So, ganun lang siguro kasimple yun, di ba? Na, siyempre, alam naman nating lahat na kahit sa pag-alis ng ating Panginoon, pagbalik niya sa kanyang Ama, ay iniwanan sa atin ang Espiritu Santo upang siyang mangalaga, sumubaybay, mag-ingat sa atin. Kapag marami siguro tayong problema, nakikipag-usap siguro tayo sa Holy Spirit. Kasi 3 persona yan, di ba? Kaya yun na lang siguro ang pwede nating ano yan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit niya kinuha ng maaga si Charlie Kirk na alam niya na marami pa siya magagawa sa mundo, di ba? Kaya siguro mag-ingat na lang tayo sa ating pinaniniwalaan. Opinion ko lang ito kasi nating having outside the will of God, isarado natin sa opinion ko. Ito lang sa akin, okay? Siguro ayaw na ng Panginoon magkaroon siya ng mas marami pang mangyayari na masama. Kaya yun na siguro, nandun na yun. At least na-expose na itong mga LGBTQ na ito na gustong maghari-harian, Tapos Kasi, na yan. Brother Charles, kasi kahit pa sa Sodom at Gomorrah, ganun na yun eh. Yeah. Yeah, yun na yun. Tapos sa Romans, ano yan eh, ang salita ng word, alam mo anong problema doon? Yung pride. Yung pride, 'di ba? Meron Basta tapos na tayo dyan kay Charlie Kirk, Brother Charlie. Sa anong paraan, may tanong ako sa iyo. Okay. Sa anong paraan
since na ikaw pinaka-seniority sa grupong ito, Okay. sa anong paraan natin magkakaroon tayo ng financial support, Breakthrough. financial support sa ating mga kapatid na nangangailangan ng mga tulong? Sa palagay mo, sa anong paraan? Well, kung sinong nakakaluwag-luwag sa atin na nandito. Kasi dito sa atin, kahit na $100, meron easy sa atin yun eh. Kasi Pilipinas, mahirap sa kanila yun eh. Okay. Malaking bagay na po. Malaking Okay. bagay dito kasi kung sino sa atin ang merong $50, malaking bagay sa kanila yun doon. Okay. Marami ka nang mapapakain ng $50 doon sa Pilipinas. Okay. Sa ngayon kasi tumataas na rin ang ano natin, yung ating pag naayos lahat ng korupsyon sa atin, maganda na, nakikita ko, no? Pero hindi ko lang alam kung kailan mag-umpisa yan. Sa tingin ko, kapatid, yung sinasabi mong corruption sa Pilipinas, nag-retire na ako, hanggang ngayon meron pa rin. Hindi na mawawala sa Pilipinas yan, mga kapatid. Sapagkat yan ang minana natin sa Spanish time. Corruption. Mexico, Kaya nga, corruption. Kaya Kanya na habit. kung hindi man sa atin, kung hindi man itong time nito sa susunod na Generation. millennial time. Naku po, kapatid. Tayo Kasi dyan eh. masyadong malaya ang Pilipinas. Ako, hindi na ako naniniwala na magkaroon ng magkakaroon lamang ako ng pagbabago sa Interruption. Pilipinas. Alam mo na, magkakaroon lang ako ng pagbabago sa Pilipinas kapag tayo ay nagpa-under sa Bigay na Amerika. tayo ng verses. Okay, Kasi change the subject, ito Brad. ang masasabi ko, no? Mm. Not at this time. Ang sinasabi ko, a millennial time. When Millennial, When- wala na tayo sa Pilipinas, kapatid. 67 na ako, ikaw 68. Wala na to Hindi. wala na to sa Not in millennial. this Ano na life. yun? Gen Z na ngayon, Gen Z. not in this life, okay? There's another life that's coming that God is talking about, the new millennial, the millennial time, which ang ibig kong sabihin 1,000 years na coming, Okay. when all Prayer- the believer is set. Prayer na lang ang solution niyan, kapatid. Pray na lang. Mag-pray na tayo. Okay, narinig niyo yung sinabi ni Brother Charlie, mga kapatid na nakikinig. Mm. Kami ay tutulong ayon sa aming kaluwagan. Kanya-kanya na lang kami ang pagtulong. Pero sinabi ng Amen. ng Biblia, huwag nang malaman ng kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kamay mo. Hayaan mo ang Diyos ang masunod. Eh, Diba? kaliwat kanan. Kasi Pwedeng kaliwat kanan. magre-reward sa yung nasa taas eh. Kasi hindi ko pwede sabihin nga naman sa inyo, sabi ng kaliwa, tinulungan ko to si brothers, tinulungan ko si sister. Ano na sabi ng kanan? Tinulungan day wag malaman ng kaliwang kamay mo. Bahala na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen. Amen. Yun lang masasabi ko, kaya nabanggit ko kay Brother Charlie. Okay. That's good. Okay, marami ba tayong natutunan kay Brother Charlie Kirk, mga kapatid? Ay, opo. Sinong Charlie? Charlie Villar or Clerk? Charlie Kirk, yung Kirk. anim na binigay ko God sa inyo. lang ang natutunan ko. Tatlo? Kay God lang. Sa Diyos Oh. lang ang sa akin natutunan. Amen. Wala Siyempre, na- mas Magbigay tayo ng isang verse kasi pinag-usapan natin kamatayan eh. Punta tayo sa 1 Corinthians 15:32. pakibasa. Pakibasa. Basa. Wala kayong Bible? Sino may Bible? Brother Joey, ating ano yan. Wala akong Bible dito eh. Ah? Nangihingi ako ng Bible na ibigay ko yung mga Bible natin. Sino ba walang Bible? Wala kayong Bible? Ha? Sister Terry, basahin mo yung waray-waray. Wag, hindi natin maintindihan. Oo. 1 Corinthians 15:13, wala kayong Bible? Ito, may Bible dito, si 15:32. Google. Christian. Si Google, may Bible. 32. 1 Corinthians 15:32. Ayan na, sinabi ni Google. Ano sabi? In 1 Corinthians 15:32, describe the Apostle Paul's rhetorical argument for the reality of the resurrection, stating, if I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Magandang basahin to sa Tagalog, Brother Robert. Wala kasi si brother brother Mike eh. Yun ang tagabasa natin sa Tagalog eh. Anyway, Ay, ang meron puntos pala. dito kapatid,
Hanggang 33 yan eh. Maganda sa 33. Maganda yan eh. Pakibasa yan sa masyadong malalim itong sinabi niya, if I fought wild beast in Ephesus Alam niyo with yung no wild more than beast? human hopes, Kasi what ang have wild I beast, gained? makinig kayo, ang wild beast kasi sa pag sinabing wild beast, may mga taon na nabubuhay na parang yung animals. Hindi siya ang wild beast hindi nila na yung gasp ang resurrection. Para sila kain dito, patay dito, kain dito. Ganyan ang Ano wild yan? beast. So yung mga wild beast ng Ephesus, sa Ephesus, let us drink and be merry for tomorrow we will die. Let us drink, eat, and be merry for tomorrow. Yun ang principle ng mga yung beast. Epicureans. Oo. Epicureans. Barbarians, parang barbarians, 'di ba? Ganun yan eh. Epicureans. Oo. Hindi So, sila natatakot sa kabilang buhay eh. oo. Wala silang Hindi sila natatakot sa para yung silang hindi sila ano. naniniwala sa resurrection eh. Pero si siya, argue parang si Charlie Kirk pinapaliwanag nila kung talagang Pero mag-iingat na rin kasi tayo sa pagpapahayag, 'di ba? Magsipag-ingat na rin tayo sa Balik mga tayo sa pagpapahayag, lesson. lalo na yung pakikipaglaban natin, Balik tayo sa pakikipag-argument kanino? Oh, balik sige. tayo sa tapusin mo na natin. Ibig sabihin mga kapatid, in the real world, Anthony, na maging maingat din tayo sa ating pakikipag-argumentasyon sa mga kabilang grupo. Huwag na lang nating, hindi ko naman siguro mahirap naman sarilinin mo lang ang pananampalataya mo dahil nga soul winning. Kinakailangan ipahayag mo din kung anong pinapaniwalaan mo, di ba? Pero you have to be like expect the unexpected dahil hindi lahat mapapasayaw mo, makukumbinsi mo, lalo na nga yung ginawa ni Charlie Kirk, lahat ng bagay, binanatan niya, lahat eh. Politics, spiritually. Brother Anthony, bumabalik naman tayo kay Kirk eh. Balik tayo sa Hindi, related kasi dyan sa sinabi mong versikulo eh, di ba? Hindi, ang ipinag-usapan natin dito kasi yung paniniwala ng tao, pag namatay ka, wala na. Kaya sila nakikipag-fight, nakikipag-argue dahil kasi yun ang mindset nila. So tayo, katulad ni Pablo, pinapaliwanag natin, life on earth is not the end of everything. Meron pa beyond life. So itong pinapaliwanag ni Pablo, kaya natin binabanggit to, kasi nakikipag siya, parang nakikipag siya, share nung basahin natin yung Actually, yung mga apostol naman 33. nakikipagdebate, di ba? Pag binasa mo ang New Testament, di ba? 33. Nakikipagdebate naman talaga ang mga apostol sa mga Hudyo, sa mga ibang makikita mo naman hindi sila nakikipagdebate kasi tinatanong nga sila, ikaw sino ka? Ano naman yung pinapahayag mo? Kaya napata si Esteban eh kasi dahil diyan eh. Yan, next week, next meeting natin, si Esteban. Okay, sige, next na tayo. Kaya wag natin sabihin na hindi tayo pwede makipagdebate, pero mag-iingat ka lang sa pakikipagdebate mo. Katulad nga si Brother Eli Soriano, nakipagdebate siya sa dalawang malaking higante sa Pilipinas. Dapat kung talagang siya talagang sinabi niya doon sa Philippians na binasa ko na Philippians, Philippians 1:23, to die in Christ is gain. Dapat hindi siya umalis sa Pilipinas. Ganito na, balik na tayo sa lesson. Tinatago kasi, kaya nagtago. Hindi, Brother Ador, ang sinasabi ko, related pa din to. Kasi ang pinag-usapan natin yung ating pagpapahayag sa ating pinapaniwalaan. Dapat kaya ako nawala ng gana kay Brother Eli Soriano nung mabasa ko yung Philippians 1:23 na to die in Christ is gain. Dapat, alam na niya ang kanyang risky na inaharap. Binanatan mo yung dalawang higante sa Pilipinas. Bakit ka umalis? Pinalayas ka, pinatay ka, namatay ka. Kasi kung hindi sa paalisin, papatay siya. Dapat nga mamatay ka na. Dapat namatay ka na sa ipinakikilala mo, sa pinanindigan mo. At saka diba? ang nagpalis sa kanya doon yung kanyang lawyer din eh. At saka yung isang judge na nagano sa kanya, yung tumulong. Kahit na sino pa ang magpalaya sa akin, pero kung paninindigan mo, ang pinapaniwalaan mo, hindi ka aalis. Okay. No. Okay. Biro mo ni FBI. We went out yesterday already. FBI mismo, yung head ng FBI mismo ang tapotay sa kanya, biro mo yun? May mga dalabang rocket na may mga dalapang yung rocket na yung hand grenade. Siyempre natakot na rin siya. Yeah. Nakamute ka, Brother Anthony. Hindi. Ngayon, nakamute.
Okay. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sabi ko, Ano ang- sabi mo? Hindi, yung sinasabi ko, ang sinasabi ko kung ang sumugod kasi sa kanya, yung head ng NBI sa atin, yung mga NBI mismo. May mga dalang granada. ang sinasabi ko sa inyo lahat mga kapatid, kung parang ako si lalaban. Eli Soriano, alam ko kung anong risky na haharapin ko. 'Di ba? Kaya sino pang magsabi sa akin may granada ako, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Alalahanin natin sa pangalawa pagdating ng ating Panginoon, ang unang bubuhayin ay ang mga nangamatay sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ako ba, naiintindihan ninyo o hindi? Napakasimple. Kaya yung salita na yan. At ang Hanga din naman ako sa kanya kay Brother Eli, alam mo kung bakit? Kasi talagang, kasi alam mo, yun ang kasi, yung kasi ang gift niya eh. Yeah. Yan ang gift niya eh. Yeah. At saka kasi inaano ko yung sinabi doon sa Isaiah na manggagaling sa east ang ang magme-ministry sa west. Which is biblically, tingnan mo kinukumpare ko yung yung prophecy, yung hula sa Bible. Kaya nung mapakinggan ko si Brother Eli, nagma-match yung yung hula sa grupo nila eh. Yeah, okay. Yung bang grupo ni Kibolay nawala na? Talaga naman yung kay Kibuloy Nandun pa rin. paano? Nandun pa rin yun. Buhay Ang pa, problema pero nyo, si Kibuloy mahina na. nakakulong na. Pero nagpapatuloy pa rin yung grupo niya. Siyempre, may mga alipores Siyempre, yan. Diba? nandun pa yun. Hindi mawawala yun eh. Malaking pera yun eh. Alam niyo, para sa akin, kung bibigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Panginoon na makabalik ng Pilipinas at magpatuloy sa paglilingkod. Huwag ka maging kagay kay Kibuloy ha. Hindi. Sa tingin ko, magpo-focus na lang muna ako na para sa magpo-focus na lang siguro ako palaguin muna ang ating mga tupa, ang ating iglesia ng ating Panginoon na base sa ating paniniwala. Itetry kasi itetry natin ang mga miyembro eh. Di ba? Hindi naman sa tingin ko, ang importante doon i-train muna natin. Ano ba ang gift mo, Brad? Meron ka bang gift sa music? Brad, ito sasabihin ko sa inyo Maring nung ako una nakapasok sa iglesia ng ating Panginoon, nung ako'y binautismuhan, ako ay isang devoted Catholic. Nagdo-rosaryo ako. Pero nung makilala ko ang Church of Christ sa Olongapo City under Mel Maldopana, na ano ako sa katotohanan, di ba? Binautismuhan ako, pinadala ako sa seminary 96, 97, 77. Akala ko naman nung nandun ako sa seminary, magiging pastor ako kasi ang number 1 idol ko si Brother Mel Maldopana. Amen. I want to be like him. Hindi, nakitahan ako ng maraming talento, no? Nakitahan ako ng maraming talento, lahat, music, preaching, dancing, ministry, grouping, fellowship. Kahit doon sa Church of Christ sa Olongapo City, ginawa nila akong presidente ng fellowship. Diba? Pero nung maging presidente ako ng fellowship, maraming mga demonyo na mga anti-Christ na member natin na nainggit sa akin. So, binandalize nila yung mga project ko doon. So, siyempre, may mga believer. Yes, yung mga unbeliever. Kasi sabi nga nila, magsipag-ingat nga kayo sa may mga lobo din na nasa paligid ninyo. Yeah. But anyways, nung 1 year na ako sa seminary, so nagulat ako bakit merong babae tsaka lalaki pinagsama. Para sa akin, siguro hindi maganda pagsamahin sa isang